Hindi po bababa sa 4 na bahay ang nilamon ng rumaragasang tubig sa isang barangay sa Pampanga. Ang ibang barangay matindi ring napinsala dahil sa habagat. At mula po sa San Simon, Pampanga, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Vicky, nandito tayo sa Quezon Road sa San Simon, Pampanga kung saan hanggang sa mga oras na ito, ang tanging nakakadaan ay yung mga malalaking sasakyan at malalakas ang loob. Hanggang ngayon kasi sa pinakamalalim na bahagi, abot hita pa ang baha rito. Ang ganitong sitwasyon, Vicky, ramdam sa halos lahat ng 22 bayan dito sa lalawigan. Marami sa mga bayang yan, sanay sa mga ganitong pagbaha. Pero meron din naman mga ngayon lamang daw nakakaranas ng ganito katinding pagbaha. Kuha ito pasado alas 2 ng hapon kanina sa Santa Rita Dam sa Lubao, Pampanga. Napasigaw ang kumuha ng video habang unti-unting pinatumba at nilamon ng rumaragas ang agos ng tubig ang isang buong bahay na ito sa Lubao, Pampanga. Bakit nga naman hindi? Sa isang iglap, naglaho kasama ng ragasan ng tubig ang ipinundar na tahanan ng isang pamilya na sa kabutihang palad ay nakalikas na. Kwento ng uploader na kinumpirma ng pamunuan ng lalawigan, umapaw ang Santo Cristo Dam sa bayan ng Lubao dahil sa mga bumarang mga punong kahoy at water lily. Dahilan para umapaw ito at rumagasan ng ganito. Sa mga kuhang ito naman ay pinadala ni Pampanga Governor Lilia Pineda. Rinig ang lakas ng ragasan ng tubig. Ayon kay Pineda, hindi bababa sa 4 na bahay ang nilamon ng tubig. Hindi raw otorisado ang pagtatayo ng bahay sa tabi ng dike, kaya pinalilikas na ang mga naroroon pa. Winarningan na namin. Kailangan maglikas na talaga sila. Kasi hindi natin alam ang tubig na nanggagaling ng kabundukan ng Zambales kung ano yung niya, kung ano yung lakas ng dating niya. Hindi natin alam kung ano pa yung lakas ng tubig na bababa dito. Pinakahuli lamang ang mga ito sa matinding pinsalang inabot ng lalawigan ng Pampanga sa halos buong buwan ng pananalasa ng habagat. At hindi na lang mga bahaing lugar tulad ng Masantol, Macabebe at Candaba ang napeperwisyo dahil maging ang mga hindi dating nakakaranas ng baha. Ganito rin ang sitwasyon ngayon tulad ng Barangay San Pablo sa San Simon, Pampanga. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Barangay San Pablo sa San Simon, Pampanga. Itong kanilang San Pablo Elementary School, mag-iisang buwan na walang pasok dahil kita nyo nga naman, talagang lubog sa baha itong paaralan. Malaki ho ang dagok ng bahang ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao rito. Dahil tulad na nakikita nyo, mahirap maghanap buhay sa ganitong sitwasyon. At ang pinakamahirap pa sa kanila, hindi tulad sa ibang mga bayan na sanay na sa ganitong klase pagbaha, dito raw sa barangay na to, first time ngayong taon na nakaranas sila ng ganitong klaseng pagbaha. Ngayon lang po namin naranasan dito, mahirap po. Matagal na ho kayo nakatira rito? Opo, mula po nung pagkabata ko, ngayon pa lang po na lumubog dito. Akala ko na tumakas na ako sa Macabebe, ngayon dumating pala dito. Inaabol ka? Inaabol ako. Tuwing gabi ho, nakakatulog pa ba kayo? Yun ang magandang tanong. Sa ganda sa puwet yung mga tao rito. Kasabay-sabay yung yung bagat, tapos yung dam natin sa Arayat nagbawas ng tubig. Kaya biglang lumaki ang tubig. Sa San Simon pa rin, inabutan namin ang bahagi naman ng MacArthur Highway na hindi nadaraanan ng maliliit na sasakyan. Dakong alas 2 ng hapon, ang mga pagbahang yan nagdulot ng kilo-kilometrong haba ng pila ng mga sasakyan sa northbound lane papasok ng San Fernando exit ng North Luzon Expressway pasado alas 2 ng hapon. Sa mismong lungsod ng San Fernando, matinding traffic din ang naranasan dahil maraming mga binahang kalsada tulad ng Jose Abad Santos Avenue. Umapaw din ang Malpitic Creek at pinasok ng tubig ang mga kabahayan. Hindi rin madaanan ng light vehicles ang ilang kalsada sa Angeles. Pero ibahin nyo ang bayan ng Minalin dahil hindi hadlang ang baha para ipagdiwang ang kapistahan ni Santa Monica ang imahe ng patron, bit-bit ng mga deboto sa gitna ng naipong tubig. Vicky, sa kanyang pagbisita dito sa Pampanga, nito lamang Lunes, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang hindi pangkaraniwang dami ng buhos ng ulang dala ng habagat ang naging dahilan ng malawakang pagbaha dito sa Pampanga. At pangako niya, pangmatagalang solusyon para rito. Pero habang inaantay ang solusyong yan, ang pangamba ng mga Kapampangan,
may ilalala pa ba ang pagbahang nararanasan ng Pampanga? Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.